May bata sa Leyte na natrap sa biyak ng lupa malapit sa bangin. Paano kaya siya sasagipin? Isang 12 anyos na bata mula sa Matag-ob sa Leyte ang 24 oras nang nawawala. Ang kanyang pangalan, Christian. Naligo kami dito sa akong igsoon. Uli na mo, lakaw mapun siya. Balik na mo, nawa mapun siya dito. Pero hindi magiging madali ang paghahanap dahil ang bata may espesyal na kondisyon sa pag-iisip. Gamay pa mo ginayang hunahuna nga kuwang ba siyang mga kuwang ba? Di pa ka mo istorya. Karon pa man siya na hitabo. Palaka kami nga wa siya na mo makita. 6 na oras na nilang sinusuyod ang kanilang bayan. Pero wala pa rin silang matisod na kahit na anong impormasyon. Hanggang may nagsabi sa kanila, may namataan daw na bata sa katabing bayan ng Villaba na 14 na kilometro ang layo mula sa Matag-ob. Pag-uwi ko, pinara ako ng barangay captain. Mayroon daw ipasakay sa akin na bata, ipadala sa police station. Ang sabi lang niya, uli. Pero pagdating nila sa munisipyo, Hindi pa ako nakaayos ng pagparking, nagwawala yung bata. Pagbukas ng kasama ko, biglang tumakbo yung bata. Hinabol lang kasama ko, pagtingin na doon sa labas sa highway, hindi na nakita yung bata. Siya na hitabo na akong anak nga nawala. samantala sa barangay Tagbubunga sa bayan pa rin ng Villaba, habang naglalakad pa uwi si Rhea, natigilan siya nung may narinig siyang tila iyak ng bata. Parang dumadaing na, Kaya naglakas loob ko na puntahan yon. Pagtingin ko dun sa crack na portion ng dike, At laking gulat niya nung tumambad sa kanya ang isang batang lalaki na nakaipit sa biyak ng lupa na bahagi ng binagsakan nitong imburnal. Hindi na halos maigalaw ng bata ang kanyang katawan. Nakatingala na lang ito para lang makahinga. At ang nakababahala rito, ang butas kung saan siya naipit, nasa gilid ng bangin na halos 20 metro ang lalim. Dong, anong nangyari sa'yo? Hindi siya sumasagot. Kaya pa? Sabi niya, gumanon lang siya. Isip ako, sino yung pinakamalapit na rescue sa lugar na yon? Pumunta po agad kami doon sa location ng insidente. Kurbaan ko sa mga istorya nga may bata nga nahog sa buho. Kung naamong gingat to, ako dahil anak. Kaya agad itong pinuntahan ni Reynaldo. Nung mga sandaling yon, ang bata ay 4 na oras nang nakaipit sa butas. Hirap-hirap na siya eh. Parang duguan na siya eh. Ipit na ipit, hindi na namin maano ba kung paano namin tutulungan. Kahit naman siguro sinong tao matatakot, magulang din ako, meron din akong anak eh. Pinainom nila ng tubig. Hindi naman po siya umiiyak, kaso pag ginalaw lang yung ulo niya, parang nasasaktan siya. Napakadelikado na nung sitwasyon ng bata. Nagbi-bleeding siya doon sa paa niya kasi may mga sugat. Maaari na siyang mahimatay or di kaya mas masama pa doon yung aabutin niya. Gamit ang jackhammer, sinubukan nilang ibagin ang lupa. Umiiyak ko siya at saka nasasaktan. Nagagalaw nga yung lupa. Tapos ipit na ipit yung ulo niya. Kaya dinadahan-dahan talaga namin. Hanggang napansin nila, meron palang isa pang bakal na nakaumang na sa liig ng bata. Mahirap tanggalin dahil nga may steel bar din na nakaabang sa liig ng bata. Pag ginalaw, maaari pong masugatan yung liig ng bata. 24 oras nang nawawala ang 12 anyos na anak ni Reynaldo na si Christian na may espesyal na kondisyon sa pag-iisip, hanggang nabalitaan niya na may batang naipit sa biyak ng lupa sa katabi nilang bayan. Katabi ng binagsakan nitong imburnal, ang bangin na nasa 20 metro ang lalim. Bata, doon ka motor.
Abot ako dito, akong mga nakita, hanggang mga tao. Dito na nakumpirma ni Reynaldo na ito na nga ang kanyang anak na si Christian. Nauna ang akong anak, kay ako mang sanila sa tukuwa. Gamit ang jackhammer, tinibag ng mga rescuer ang lupa para maalis ang ulo ng bata sa pagkakaipit. Umiiyak po siya at saka nasasaktan kasi nagagalaw nga yung lupa. Tapos ipit na ipit yung ulo niya kasi mahirap tanggalin dahil nga may mga steel bar din na nakaabang sa leeg ng bata. Nado ko sir, kapasi siya dili siya maluwas. Yung huli pong tinibag namin, yung sa ulo niya mismo, nung nahulog yung lupang yon, dun pa lang natanggal yung ulo ng bata. Matapos ang 2 oras, sa wakas, matagumpay nang naalis si Christian sa kanyang pagkakaipit. Nalipay ko nga nakita siya nga naman naluwas. Estimate po nila gabi pa nung nahulog yung bata doon sa Imbornal, kaso hindi siya makaakyat. Kinaumagahan nung may liwanag na, nakita niya siguro yung crack sa Imbornal, kinubukan niyang umakyat doon, kaya naipit doon. Meron nga siyang mga laceration sa kanyang 2 knees. I-suture yung mga wounds niya. Binigyan ko na ng antibiotics sa pain reliever, tapos yung anti-tetanus shots niya, kinabukasan na. At dahil hindi pa rin pala napapatignan sa isang espesyalista si Christian, ipinakonsulta siya ng aming team sa isang psychologist. Ang chronological age is 12, may possibility na ang kanyang mental age is nasa 5. Possibility na during the time na sila ay kinoconceive, maaring may malnutrition. Yung nanay nung panahon na yun nagkaroon ng sakit. Sa parenting, ang importante dito is yung tiyaga, yung pasensya. Sinulatan din nila ng kanilang contact number ang damit ni Christian para madali itong mahanap sakaling muli itong mawala. Pantayan na lang nato para dili siya magsiglakaw-lakaw na sa gawas, para dili siya magsisuroy-suroy sa asad dapit. Dobleng atensyon ang kailangan ng mga katulad ni Christian para hindi sila maipit sa bangin ng panganib. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.